Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah, tutuloy natin pagtalakay natin dun sa chapter 21. Babu majaa annal gulu fi kuburi salihina yasiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ang kabanata tungkol sa katotohanan na ang pagmamalabis sa mga libingan ng mabubuting tao ay nagdudulot na ang libingan na ito ay maging rebulto na sinasamba bilang katambal ni Allah. Sa mga libingan pa lang na nagmamalabis dito yung mga tao, shirk na, paano pa kaya yung mas matindi rito, yung dinadasalan na yung mismong nakalibing. At ito nga ay naging ugali na ng mga Kristiyano at iba pang mga kuffar. So inshallah, yung sumunod na dalil tungkol dito, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim at ng iba pang mga nag-ulat ng sunan mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zairatul kubur al-muttakhidina alaiha al-masajid was-sarj. Isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung laan dito, yung laan syempre ito ay yung expression ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding pagkamuhi sa kanilang gawain. At syempre laan na kumbaga nananalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanila na sila nga ay maparusahan dahil sa gawain na iyon, at laan na sila ay mailayo mula sa habag ni Allah sa ganitong mga kahulugan. Yung laan kapag tinukoy sa Quran man o sa Sunnah, hindi lang ito yung pagmura. Kumbaga, kasi laan din na tinatawag yun. Laan yung pagmura, minumura mo yung tao. Sa mga pananalita na may tuturing na mura, pagmura. Okay? Kasi merong salita na hindi maganda yung kahulugan, kumbaga, pero kung sa Arabic maaring hindi maganda yung kahulugan pero hindi siya tinuturing ng mga Arabo bilang mura. Halimbawa, madalas maririnig ninyo sa mga hadith, yung thakalat ka ummuk, napaliwanag ko na ito dati. Kung bagay kahulugan ng thakalat ka ummuk, mawala ka na sa nanay mo, ibig sabihin mamatay ka na sana. At ang nanay mo ay mawalan ng anak. So masama yung kahulugan, pero hindi ito isang bagay na itinuturing ng mga Arabo bilang mura. Okay, normal na sinasabi nila. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasasabi niya ito sa mga sahaba. Si Abu Bakar, si Omar, si Uthman at si Ali sa ilang mga pagkakataon na iulat na nababanggit nila ito. So hindi siya mura. Kaya nga yung mga salita, halimbawa, yung mga tanga, kahit sa Quran binabanggit yun ni Allah. Halimbawa, illa man safiha nafsahu, yung tinutukoy ni Allah tungkol dun sa mga kuffar, walang sino man sa kanila gagawa nito liban na lang sa ginawa niyang tanga ang sarili niya. Kasi Allah, tinukoy niya yung tanga. Kasi pagiging tanga, isa itong pagtukoy sa antas ng pag-unawa ng tao. Yung kanyang mental na kakayanan. Katulad sa psychology, di ba? Sa psychology may genius. Mas mababa doon, above average, tapos may average na IQ. Yung sukatan ng IQ, di ba, intelligence quotient. Tapos pinakamababa doon, nandun na yung mga imbecile, nandun na yung idiot. O kapag tinawag mo yung taong imbecile dahil sa kanyang IQ talaga, hindi mo siya minumura. Sinasabi mo lang yung totoo tungkol sa kanya. So hindi siya mura, yung tanga o bobo. May bobo naman talagang tao. Yung sa Arabic, yung ahmak. So may bobo talaga na tao na hindi mo nilalait
kumbaga yung kanyang pagiging bobo. Pero in-express mo lang na hirap talaga siyang umunawa. Lalong-lalo na sa Islam. Hirap siyang makaunawa ng Islam. So yung laan dito, hindi lang ito pagmura. Ito ay kumbaga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa tao na ito. At sino itong isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito? Isinumpa niya ang mga babae na dumadalaw sa libingan. Silang mga kumukuha sa mga libingan na ito, nagtuturing sa mga libingan na ito bilang mga masajid, lugar ng pagsamba, at sarj. Ginawa nila itong mga templo o mga altar, yung kanilang mga libingan. So ito ay hadith na nagpapatunay ng matinding pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito. So dito binanggit, ziyaratul kubur haramun alan nisa. Ang pagdalaw sa mga libingan ay pinagbabawal para sa kababaihan. Ibig sabihin, bawal silang pumasok talaga sa loob ng makbara. Kung mapapadaan sila sa labas ng makbara na nasa labas ng bakod ng libingan, walang problema. Pero sasadyain nilang pumasok dito para dumalaw o kahit makilibing. Papasok sila sa libingan para makilibing. So sinasabi ng mga scholar, kasama yun sa pagbabawal. Kasi wala silang gagawin doon. Wala silang gagawin doon. Ang gawain na yun ay para sa kalalakihan. Ang pagiging fardo kifaya ng yung pagbuhat sa patay, yung hamlul mayit, at yung tashi, yung pagdadala ng janaza sa libingan, at yung paglilibing sa mismong patay, lahat yun panlalaki na fardo kifaya. Lahat yun ay panlalaki na fardo kifaya, walang lugar para sa kababaihan. Walang lugar sa kababaihan, liban na lang na wala na talagang lalaki na maglilibing. Pwede, puro sila babae. Pero wala silang gagawin doon. Kung meron mang babae doon, walang gagawin yun doon. Kaya bawal din silang pumunta doon. Wala silang gagawin doon. At ito rin yung dahilan, yun nga, bakit naging bawal, kasi ito yung dalil, itong hadith na ito. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratul kubur, dahil isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makababaihan na dumadalaw sa libingan. Wa amma fi haqqi rijali fahiya ala nau'aini mashru' wa mamnu. Pero sa kalalakihan nga, ang pagdalaw sa libingan ay maaring magkaroon ng dalawang hukom. Mashru', isinabatas, ibig sabihin pinahintulutan, at mamnu', ipinagbabawal, haram. Ammal mashru' fahuwa ziyaratul kubur alal wajhi syar'i min ghairi safarin bi an yazuruha al muslim fayadu'u li ahliha wa yatadhakkaru al akhirah. Okay? So yung mashru' pinahintulutan o isinabatas na pagdalaw ng kalalakihan sa libingan. Yung sa babae, out of the question niya, haram talaga. Walang anumang magiging dahilan para sa sinumang babae na dadalaw sa libingan. Wala. Asawa man niya yung nakalibing doon, anak, o kahit tagalinis pa siya ng sementeryo. Hindi pwede na itatalaga yun sa babae. Lalaki. Ang sa katuparan ng kifaya doon. Kaya doon sa marami pang dapat itama sa doon sa yung Manila Muslim Cemetery, yung pinatayo ni Isko. Kasi yung huling nabalitaan ko doon, yung tagalinis nila doon, yung iba doon babae, tagabantay. So mas mainam, kasi nga, kung yung pagdalaw pa lang, bawal na, di mas bawal yung nakatambay ka talaga doon. Yung tagalinis ka o tagapamahala ka. So lahat ng yun ay para sa kalalakihan. Lahat ng yun ay para sa kalalakihan. Kasi yung ziyara, mas kaunti na pamamalagi yun sa
libingan. Ibig sabihin, mas bawal yung mas magtatagal yung babae sa libingan. So yung pinapahintulutan na pagdalaw ng lalaki sa libingan, ito ay alal wajhil syar'i. Ito ay dapat lamang sa dahilan na Islamiko. Islamikong dahilan. Kung yung lalaki hindi Islamiko yung pagpunta niya sa sementeryo, ganoon din, may pagbabawal din. Ba pupunta siya sa sementeryo kasi November 1, November 2, birthday nung nakalibing, anniversary nila nung nakalibing, o iba-iba pang dahilan na hindi naman Islamiko, magiging mamnu, magiging pinagbabawal ang kanyang pagdalaw. Kaya ano ba yung wajhu syar'i? Yung pinapahintulutan dito na pagdalaw ng libingan para sa kalalakihan ay may tatlong tinukoy na dawabit o kumbaga kondisyon o kumbaga mga pwede kondisyon, tama, tinatawag siyang kondisyon na hindi malalabag. Una, min gayri safarin. Yung tao na dadalaw sa libingan, hindi siya maglalakbay ng malayong paglalakbay para lang dalawin yung libingan na yun. Kasi nga kung bawal, yung dadalaw ka sa masjid na maglalakbay ka para lang dalawin yung masjid na yun, yun pa lang ay haram, di mas bawal yung pagdalaw sa libingan na maglalakbay ka ng napakalayo. Ngayon yung paglalakbay na napakalayo, syempre ito na rin yung sukat nito yung pagiging musafir. 80 kilometers. So kung lalampas pa doon, so may tuturing ng safar, so yun ay may pagbabawal na. O kaya maglalakbay ka sa layunin na dalawin yung sementeryo na kung saan nakalibing o yung libingan na kung saan nakalibing yung sikat na mangangaral ng Islam. O dadalawin mo doon yung yung libingan ng vlogger. Dalawin mo yung pupunta ka ng Maynila. Tapos galing ka pa ng La Union. So yun ay paglalakbay na. Actually yun nga yung pagdalaw sa eksaktong libingan ng sino man, hindi naman siya isinabatas din. Actually, maaari pinto pa nga ito ng pagmamalabis. Maaring pinto pa ito ng pagmamalabis. Kasi ang pagdalaw sa libingan, ang dinadalaw ng Muslim sa libingan, yung libingan. Hindi yung taong nakalibing. Hindi yung specifically na tao na nakalibing. Naintindihan nyo? Kasi yung kuffar, di ba yung kuffar pupunta sa libingan, ang pupuntahan talaga nila, nanay nila, tatay, lolo, lola, asawa, anak, mahal sa buhay. Pero Muslim, pag dumalaw sa libingan, lahat yun dinadalaw nila. Kaya nga, pag nagdua, yung mananampalataya, di ba yung dikir kapag papasok ng libingan, Assalamu alaikum ahlud diyari minal mu'minin. Lahat sila binabati mo, lahat sila dinadalaw mo, lahat ang nakalibing doon. Sumayin niyo ang kapayapaan, kayong mga nasa dar na ito, na libingan na ito, kayong mga nakalibing dito, nakabilang sa mga mananampalataya. Wa nahnu insyaallah lahikun. At kami insyaallah ay susunod din sa inyo. So lahat sila dinadalo, hindi lang isang libingan. Hindi lang isang libingan. Kasi masama nga kung magiging nakagawian na ng tao, dadalawin niya yung libingan ng misis niya. Di na naka-attach na siya doon sa libingan ng misis niya at nagmamalabis na rin talaga siya sa relihiyon. Kahit sabihin na natin na wala pa siyang ginagawang shirk, pero yun pa lang ay meron ng pagbabawal. Hindi na siya syar'i. Okay? So hindi siya dapat naglalakbay min gayri safarin bi an yazuruhal muslimu fayadu'u li ahliha. Nadadalawin yung pangalawa, dadalawin ng Muslim yung libingan, ang dinadalaw niya, lahat ng nakalibing doon. Hindi lang iisang tao o dalawang tao na nakalibing doon. Lahat ng nakalibing doon, yun ang dinadalaw niya, yun ang sadya niya. Hindi lang iisang tao. Yun nga, impluensya ito ng kuffar. Kayo nga, kapag yung kuffar namatay ng mahal sa buhay,
dadalaw sa libingan, may camera, paikot-ikot sa kanya, tapos magko-close up sa mata niya, naluluha, magdadrama. Walang ganun. Hindi ito Korean novela. Islam ito. Hindi ito telenovela. Walang lugar ang kakuparan dito. Hindi tayo umaastang kuffar. Okay? Ang dadalawin natin lahat sila. Lahat sila ay dadalawin natin. At pangatlo, dadalaw ka sa libingan, di ba yung una? Hindi ka dapat maglalakbay. Pangalawa, dadalaw ka sa mga nakalibing lahat-lahat para magdua para sa kanila. O gawin na nating apat pala. Gawin na nating apat. Kasi ihiwalay natin yung ano. So hindi ka naglalakbay. Ang dadalawin mo doon sa libingan, lahat sila na nakalibing. At ang pinunta mo doon, ang magdua para sa kanila. Pwede mo naman gawin yun kahit di ka pumunta sa libingan, di ba? Pero nang nandun ka na, okay na magdua ka para sa kanila. Walang problema. Sa lahat, para sa lahat, sa pangkalahatan. Pero ang tunay na sadya ng tao sa pagpunta sa libingan, itong pang-apat. وَيَتَذَكَّرُ الْآخِرَةِ upang alalahanin niya ang kabilang buhay. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubura fa innaha tudhakkirukumul akhirah." Dalawin ninyo ang mga libingan, dalawin ninyo ang mga sementeryo. Siyempre lalaki, yung sinasabihan niya. Dalawin ninyo ang mga sementeryo dahil ito ay nagpapaalala sa inyo ng kabilang buhay. Zurul kubura fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Dalawin ninyo ang mga libingan dahil ito ay nagpapaalala sa inyo sa kabilang buhay. Amal mamnu at yung ipinagbabawal na pagdalaw sa libingan, syempre, kapag malalabag yung apat na yon kanina, di mamnu na yon. Naglakbay ka papunta sa libingan, sementeryo, di bawal na yon. Meron kang dadalawin specifically na tao, maaaring hindi naman siguro hahantong sa pagbabawal, pero hindi na kaaya-aya. Kumbaga maaaring makruh na. Pupunta ka ron tapos hindi ka naman nagpunta ron para magdua. Nagpunta ka ron para mag-selfie. Mag-vlog, dito ako sa sementeryo ni Ayun siya, diyan siya nakalibing. Kung ano yung pinaggagawa niya doon. Nagtirik pa ng kandila. Naglagay ng yung corona ng patay. Di yung ganong layunin ay haram na. Kung hindi ka magdudua, wala ka din naman gagawin doon, huwag ka na pumunta doon. At syempre, kung hindi ka rin naman nagpunta doon para alalahanin ng kabilang buhay, huwag ka na pumunta din doon. Okay? Kung pupunta ka doon para lang magpakitang tao, huwag na lang din. Iwan mo na yung bagay na yun. Ayusin mo muna ang iyong niya bago ka pumunta doon. At ang niya nga, yun nga, dalawin sila para magdua para sa kanila na pinitulutan nga at ang alalahanin ng kabilang buhay, inshallah. Wa amal mamnu fa huwa nau'an. Yung ipinagbabawal sa libingan, ipinagbabawal na pagdalaw sa libingan, dalawang uri din. Siyempre, ang una, al-awwal, syirkun akbar. Ang anumang pagdalaw na ang layunin mo rito ay para gumawa ng shirk, siyempre ito ay bawal. At pangalawang dahilan ng pagbabawal, wasilatun ila shirk. Nang pagpunta mo doon ay magiging dahilan na ang gagawin mo ay, nang pagpunta mo doon ay magiging dahilan na makagawa ka ng shirk. So yung unang dahilan na may pagbabawal, nagpunta ka doon para mag-shirk talaga. Tapos pangalawang dahilan na may ipagbabawal ang pagpunta nino man na lalaki sa sementeryo ay kapag yung gagawin niya ay daan patungo sa shirk. So, yung una mismong shirk at yung pangalawa, yung daan kaparaanan patungo sa shirk. So, yung una, al-awwal, shirkun akbar. So, kung pupunta ka lang doon para mag-shirk, sabi nga dito, kaduai ahlil kubur, para magdasal doon sa mga nakalibing. Yun talaga yung dadasalan mo. Ba, meron doon santo nakalibing, o banal na tao nakalibing, so yun ay shirk. Bawal nga pupunta doon pag ganun. Wal istigathatu bihim, at gayon din yung paghiling sa kanila, paghingi sa kanila ng saklolo, di bawal yun. Wa talabul hawaiju minhum, at yung paghingi sa kanila ng iyong mga pangangailangan, lahat yun ay shirk. Lahat yun ay shirk. Ang dinadasalan natin si Allah,
Inihingian natin ng saklolo si Allah. Inihingian natin ang ating mga pangangailangan si Allah unang-una, bago pa ang kapwa natin tao. So yun ay shirk at pinagbabawal. At yung wasila, so athani wasilatun ila shirk. Kung gagawa ka ng bagay na daan patungo sa shirk. Hindi siya mismong shirk. Pero maaring kung baga daan na nga patungong shirk o maaring makruh, kung baga kung sa ahkamut taklifiyah, katamassuhi bil kubur, yung paghawak sa libingan. Kahit wala ka pang intensyon na kumuha ng baraka doon sa nakalibing. May nakalibing doon. Hawakan mo yung libingan ni Ahmad Dabier. Wala kang intensyon na mag-shirk. Hindi ka nagtatabarrok, hindi ka humihingi sa kanya ng biyaya. Pero yun ay daan patungong shirk. Kasi bakit ba hinahaplos ng mga tao yung mga rebulto? Para doon din. O kahit wala ka pang layunin, edi ginawa mo rin yung bagay na katulad nun. Nagsujud ka, nakaharap sa rebulto. Nagsasala ka, sala talaga, tapos may krus sa harap mo. Tama ba yun? Hindi rin. Hindi rin siya tama. Kaya nga yung ibang mga scholar, Sheikh Nasruddin, napag-usapan namin yan, yung salatul janaza para sa nakaburol. So sabi niya, mas mainam wag na lang magsala ng salatul janaza doon sa nakaburol. Kasi nakaharap ka na doon sa mga simbolo ng Kristyanismo May krus doon sa likod ng ng kabaong, kung ano-ano. Magano na lang, salatul gaib. Kung ganun lang din yung kahihinatnan. O kaya magsala kayo sa ospital pa lang. O saan mang lugar na hindi mailalagay sa syubuha o pagdududa ang inyong salatul janaza. So yung tamassuh bil kubur, yung paghawak o paghaplos, kahit wala ka pang intensyon na shirk. So nga, daan ito patungong shirk kaya bawal din. Wassalatu endaha. Yung salatu endaha, ibig sabihin nagsasala ka katabi ng libingan. O yan, may nakalibing dyan. Tapos doon sa gilid may pwesto. Doon ka nagsala. Kasi pag nagsala ka, iniisip mo magsasala ka para hihingi ka ng tawad kay Allah. Yung sala mo doon, yung sala talaga na may ruku, may sujud. Bawal din yun. Bawal din. Ang mga CR, yung mga toilet, yung mga libingan, hindi sila lugar ng sala. Di ba, naalala nyo, natalakay na natin. At iba pang kulungan ng mga hayop. Liban na lang doon sa hayop na tahir. Pwede ka magsala doon. Pero, ang mga ito ay hindi lugar ng sala. Israjuha, yung israj, yung sarj kanina, so may kinalaman ito dito. So, ginagawa nga siyang altar o parang parang templo na maliit. At ang pangunahing nila dito, ginagawa yung israj, paglalagay ng ilaw. Nilalagyan ng ilaw ng kahit ano pang ilaw yun nga, kandila, pangunahing kandila. So yun ay daan din patungong shirk. Unang-una hindi ni sinabatas. At actually yung pagtutulos ng kandila, yung pagsisindi ng kandila, sa namatay na Muslim, halimbawa, ginagaya na rin ng mga Muslim kasi yan sa kupar sa Cotabato, may binaril. May binaril sa kanto. May makikita ka na doon, may kandila, nakatirik doon. Sino naglagay? Maguindanaon pala. So, ang kandila kasi, yun nga, hindi isa na batas, so hindi natin gagawin, di ba? Pero may mas matindi pang dahilan. Yung mga Kristiyano kasi naniniwala, yung kandila na nakasindi para sa patay, magiging liwanag daw nila patungo sa kabilang buhay. Kasi pag hindi mo raw inilawan yung patay, pag-alagala lang daw, hindi niya makikita yung daan. Sino man nakaisip nun, di ba? So walang ganun katuruan. So yung israj, wal binao alayha, ito na yung pagtatayo ng building sa ibabaw ng mga libingan, mga mausoleo, o kahit nicho, lapida, o ano pa bang palatandaan, lalo na ko rebulto. Bayani, gagawa mo ng rebulto. O dyan nakalibing Sultan Kudarat, sige lagyan natin ang rebulto ni Sultan Kudarat. Di mas bawal.
Mas bawal. Hindi siya sinasamba siguro nga, pero ito ay daan patungo sa shirk. Kaya nga matindi yung pagbabawal sa pagkuha ng picture, pagdi-display ng picture kung walang dahilan. Sa pagkuha ng picture, kung walang dahilan, bawal. O kaya sa layunin na i-display, so yun ay malinaw na bawal. O yung picture, hayaan mo lang siya nasa cellphone mo, hindi mo naman ipiprint, inshallah, wala namang problema. Pero ipipicture mo para i-display mo sa bahay mo, wedding picture nyo, mag-asawa, nandyan sa gitna nung ano. Di madalas yung ganon sa mga bahay ng mga pamilya, may wedding picture. Tapos pag maghiwalay sila, tatanggalin. Tatanggalin ng nanay kasi galit na galit sa tatay. Walang ganon. At yun nga, pangkalahatan, wal guluwo fiha, wa fi ahliha. At yung pagmamalabis, doon sa libingan at doon sa nakalibing. So lahat ng anumang gawaing mapagmalabis. Yung nga, merong mga may mga namatayan ng mahal sa buhay. Yung nicho, nilagyan ng hindi nila nilagyan ng building sa ibabaw. Kumbaga parang may asintada lang sa paligid. Pero grabe naman yung asintada doon. Mamahaling granite yung nilalagay. Mamahalin. Tapos lalatagan nila yun ng bato. Hindi ordinaryong graba, yung mamahaling pebbles. Tapos papatubuan pa nila yung minsan ng mamahaling bulaklak. May nakita pa akong libingan, may sunshade. Yung sunshade ginagamit natin para hindi mainit. Para doon hindi mainitan yung patay. Di nagdagdag ka na ng paniniwala na naman na wala namang batayan. Siyempre, pananagutan mo. Paano pag tinanong ka ni Allah? Ba't ilagay mo yung dyan, sunshade? Para hindi mainitan. Ba't sa araw ba nanggagaling yung init sa libingan? Di ba sa apoy ng impyerno? Kapag binuksan para sa kanya yung bintana o pinto o patungong impyerno. Walang sa-isa yung sunshade. Kahit lagyaw pa lang aircon yan. Kung tarantado na may nakalibing dyan, doon pa lang sa libingan na nararamdaman na niya yung init ng impyerno. So nga, idalam yablug ratbatul ibadah wahada nu'um muharram. So yung anumang uri ng pagmamalabis, kahit pa ito ay hindi aabot sa antas na gawaing pagsamba, ito ay pinagbabawal pa rin. O yun nga, di ba? Yung mga naglagay ng sunshade, naglagay ng halaman, naglagay ng asintada sa paligid ng nung libingan. So hindi yun ibada. Pero yun ay pinagbabawal pa rin. Pero syempre, may bakit tatanong ng kambal minsan may mga area na yung hindi stable yung slope, di ba? Slope. So yun talaga nilalagyan ng asintada. Kasi kung walang asintada yun, gugulong yung magla-landslide yung lupa. Baka sumama pa yung bangkay kapag hindi na ayos. So yung iba ginagawa ng ganun. Ano lang yun? Slope protection, pero hindi yun para pagandahin yung libingan. So panghuli, tungkol dito inshallah, Itikadu sarj alal kuburi, anong ibig sabihin daw nito? Ma'naha idaatuha bil masabi. Yung itikadu sarj, ito yung ginagawa nga nilang altar, yung mga libingan, sa pamagitan ng paglalagay dito ng mga ilaw. Primarily kandila, o pwedeng gasera. Siyempre sa panahon natin ngayon, meron ng kuryente, so pwedeng lalagyan nila ng bombilya. LED, may LED strip yung libingan. Tapos nag-iba pa ng kulay. Iba-iba pa ng kulay, yun yung uso ngayon Dati na uso RGB, red, green, tsaka blue. Pero ngayon, ARGB na. Yung RGB, yung buong haba na yun, isa lang yung kulay. Pero pag ARGB, addressable RGB, yung isa, iba yung kulay, yung isusunod, iba na naman. Kaya nilang gawin ngayon yun sa, yung ARGB na LED strip. So yun ay yung tinatawag na itikadu sarj, yung nababanggit sa hadith. Wa huwa muharramun. At ito nga ay pinagbabawal lianna fihi idafatun lil mal dahil meron itong pag-aaksaya ng pera fi ghairi faidatin. Pag-aaksaya ng pera sa bagay na wala namang pakinabang.
Kahit anong lagay mo dyan na ilaw sa libingan, hindi ito makatulong sa patay. Yung mga sinasabi ng kuffar, kaya sila nagtutulos ng kandila, sabi-sabi lang nila yun. Walang katotohanan doon. Yung taong nakalibing, kung mabuti man siya na tao, mabuting Muslim, mabuting mananampalataya, hindi madaragdagan yung gantimpala niya kapag naglagay ka doon ng ilaw. At kapag masamang Muslim naman, halimbawa, hindi rin naman mababawasan yung parusa sa kanya kapag naglagay ka doon ng ilaw. Walang silbi. Walang silbi. Yun ay pag-aksaya lang. Waifratan. At ito ay pagmamalabis. Waifratan fi ta'dimil kubur. At ito ay pagmamalabis sa pagdakila sa mga libingan. Ashbaha ta'dimul asnami wa huwa minal kabairi mal'uno fa'iluhu. So ito ay magiging katulad ng pagdakila sa mga ribulto, mga estatwa, mga Diyos-Diyosan, na kabilang sa mga malalaking kasalanan na isinusumpa ang gumagawa nito. So yung gagawa ng paglalagay ng ilaw sa mga libingan, katulad siya ng kuffar. O hindi siya magiging kafir, pero katulad siya ng kuffar na isinusumpa ni Allah dahil sa kanilang ginagawa na ganito. So ito yung katapusan nitong chapter na ito. So next week inshallah, kunin na natin yung chapter 22, Babu ma jaa fi himayatil Mustafa, jinabut tauhid wa sadduhu kullu tariqin yuwassilu ila syirk. Yung pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tauhid at ang pagsasara niya sa lahat ng daanan o kaparaanan patungo sa syirk. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.